Isang magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga panig kayo ng Pinas naroroon, ng lunduman, sumating muli ang pagpapala para sa araw na ito. Si makatang tambay pong muli ng tanging puhunan lamang mga logic ng buhay. At kung di ka pa nakaka-subscribe, ay pa-subscribe naman at panoorin mo kung ano ang mayroon kay makatang tambay. Okay. Pinagmamalaki ng administrasyong ito sa kasalukuyan na bloodless daw ang kontra illegal na droga. Yun yung kanilang mga makikita natin na mga ipinalalabas at sinasabi ng mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre natural naman ito. Kailangan namang magsabi ng na hindi maganda pag ikaw ay isang gabinete o sekretary. Natural, puro pabor. At kapaliktaran nga raw ito nung kay Pangulong Duterte, yung previous administration natin na talagang madugo. At talagang sabi nga nila libu-libo yung namatay. May nagsasabi na 6,000. May nagsasabi na 7,000. At mayroon din nagsasabi na 30,000. Sabi ni Pangulong Duterte, sinama na yata yung sa mga aksidente ba. Pero pinupunto natin dito, sabihin na natin na pumayag tayo na magandang ang pakinggan. Kung titingnan matiisipin, ang sarap pakinggan, ang ganda pakinggan. Yung paglaban sa illegal na droga, bloodless o kumbaga walang namamatay. Diba? Ang ganda. Pero hindi bago sa atin. Hindi bago sa atin itong sinasabi nilang ito. Pinagmamalaki na bloodless policy ng gobyernong ito kontra sa illegal na droga. Ang dami na natin na pinagdaanan ng mga gobyerno at mga presidente. At wala naman talagang aktibong lumaban para dito. At katulad nito ng kanyang ginagawa ngayon, kaya nga bloodless. Anong nangyari? Sa mga maraming mga nagdaan ng mga pamamahala, ng mga administrasyon sa bloodless campaign ito kontra illegal drugs. Ito na nga, mula pa kay Ramos, kay Estrada, kay Arroyo at kay Aquino, ano yung naging resulta nung abutan na nga ni Pangulong Duterte at siya na yung maging Pangulo? Nakikita natin namang lahat, hindi naman ito sabihin may propaganda lang. Daw isa lamang na pagbabangon puri para lang sabihin na maganda talaga ang pamamahala ni Duterte. Biro mo na mga panahon na yan, may mga narco-politics na pala tayo, hindi natin nalalaman yun kung hindi siya naging Pangulo si Duterte. At nung panahon na yun, nung mismong pagkakaupo pa lang niya, nung ipinabuklat nga niya ang mga kaso tungkol sa droga kay Senator Bato ngayon, ito kay PNP na ginawa niya nung siya ay manalo, nung siya ang maupong presidente. Lumabas na 5 general. 5 general na aktibo. Yun ang mga sangkot sa illegal drugs. Kaya pala masyadong talamak ito. At ito nasaksihan ko rin kahit ito malayang probinsya ng lugar namin. Talagang nakaliwat kanan nung makikita ang gumagamit niyan. At saka yung mga nag-aalok o nagbibinta, mismo kamag-anak ko nga. Talagang nakita ko mismo. Kaya ako nga niyayayang gumamit niyan. Kaya lang talagang hindi ko sinubukan. At salamat ka, nagbago ngayon yun yung kamag-anak ko na yun na nasangkot dyan. Nakita natin lahat na nung panahon na yun, na bloodless nga na ituring ng mga nagdaang administrasyon, ang mga ginagawa nilang kampanya kontra droga. Ito yung naging resulta. O ilan yung inilabas na addict o nalululong sa
illegal na drogang ito o yung gumagamit lang yung mahigit 3 milyon. Hindi nakakapagtaka ito. Eh kung ang isang barangay, isang bayan, nakikita ko na pagkadami-daming ganyan, di lalo pa kung nationwide. Kaya katotohanan yan na yung bloodless, yun yung naging resulta. Yung kampanya kontra droga na sabi nga walang namamatay. At kumpara sa kampanya ni Pangulong Duterte, eh totoo maraming namatay yun. Aaminin din natin yun, tatanggapin natin yun. Eh natural, gusto mo simpreng tumino eh. Sabi nga eh, bilang isang ama siya, tinuturing na ama ng isang bansa. Eh pag gusto mong mga anak may, o kung alam mong may sakit yung anak mo at kinakailangan sugatan at operahan, eh talagang papayagan mo na masaktan siya para siya gumaling. Yun yung logic natin dito. At yun yung ating nakikita na isang kadahilanan, no? At isa yun sa positibong bagay na naging pagtingin natin dito. Saka, di ba, kasama ito sa kanyang kampanya noon, nung pinangako niya. Kasi tumatakbo pa lamang. At nanalo siyang ibig sabihin, sinasangayunan ng mga tao ang kampanya niyang ito at pangako niya na pahihintuin ng droga sa ating bansa. Saka sa isang banda, dapat kung naglalabas sila na mas talagang mas mainam o maganda ang makabubuti yung bloodless na kampanya o yung pulisiya kontra illegal na droga, sana ipakita rin nila kung ano yung naging resulta para magkaroon tayo ng kadahilanan na talaga si Duterte usigi natin at papanagutin sa madugo niyang drug unwar. Eh bakit? Pwede naman pala yung bloodless na kampanya, yung hindi dadanak ang dugo. Bakit kailangan pang maraming mamatay? Ipakita nila na nawala ang droga. Ipakita nila na nawala ang mga adik. Ipakita nila na walang namamatay.